Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Maraming salamat po, Pisces, sa mga likes and subscribes ninyo at sa mga nag-iiwan po ng mga heartwarming comments. Maraming salamat. Wow, no? From anxiety to happiness to abundance. Napakaganda. So, paunang mensahe po ninyo rito, the moon energy. Ayan. So, this is a wow. Wow, 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 Pisces. Napakaganda. No? Nagsimula kayo sa anxiety, nagsimula sa stress, nagsimula sa problemadong sitwasyon, but you will end up to a very prosperous, happy, abundant energy. So napakagandang sitwasyon ito para sa iyo. So siguro sa ngayon so since this is all about money, siguro may problema ang iba sa inyo about sa pera, baka maaaring yun ang ikinakagulo ng isip ninyo sa ngayon. Maybe you have financial obligations, maybe you have financial constraints, may mga problema sa kaperahan, mabigat na problema siguro sa kaperahang aspeto ang meron kayo at this time, just a reminder, Pisces, this is a reading for the collective, kaya meron ditong magre-resonate sa inyo, merong hindi, kaya kung ano lang yung sumasakto po sa inyong sitwasyon, yun lang po ang kukunin ninyo. For those na hindi naman sumasakto sa inyong circumstances, leave it for someone else, okay? So siguro ito yung problema ninyo pagdating sa pera. So pero wag kayong mag-alala, because napakaganda ng mga energies dito pagdating sa pera. So definitely you will receive financial breakthrough. Meron dadating na makakasolve ng inyong problema dito. Kaya as much as possible, wag na nating i-magnify, wag na nating alagaan ang anxiety, ang stress na to, ang problema na to. Kasi kung alam nyo naman na ang problema, 'di ba? Kaya nga kayo nagiging ganito na ang sitwasyon, hindi na kayo nakakatulog siguro ng maayos. Nagigising kayo in the middle of the night kasi nagigising kayo dahil sa stress, dahil sa pag-overthink, pag-overanalyze ng mga bagay-bagay. So, definitely alam na ninyo dito kung ano yung inyong problema. Kaya wag na ninyong isipin pa ng paulit-ulit kung ano yung problema itself. Kasi the more you dwell on the problem itself, Pisces, mas magmamagnify pa yan. Marami pa yung maa-attract na ganong problema din. Mas dadami pa yan. Kaya as much as possible, i-transmute nyo na, yung energy ninyo, yung low vibe energy na yan into something positive. And instead of dwelling on the problem itself, pag-isipan nyo na kung ano yung magagawa ninyo para mabago ang inyong sitwasyon. Para maging positibo na ang inyong kinalalagyan, na sitwasyon sa ngayon. So that, ito yung mga maa-attract ninyo. Yung positive energies, yun ang maa-attract ninyo. Solution sa inyong problema. 'Di ba? Makikita nyo na yung way out dyan sa inyong mga pinagdadaan ng problematic situation sa ngayon. But if you are going to focus on the problem itself, mas lalo pa kayong mai-stress, mas lalo pa kayong magkaka-anxiety, mas lalo pa kayong sasakit na yung mga ulo ninyo, yung mga ganon, hindi kayo makakaalis sa sitwasyon na yan, and that could also get in the way, between you and this beautiful energies pagdating sa pera. So, mas magiging masasabotage pa ninyo ito, na instead na ito yung dumating sa buhay ninyo, yung kabaliktaran nito ang maaaring dumating sa inyo if you are going to dwell on the problem itself. Kasi, di ba, law of attraction is like that, like attracts like. Kaya kung negative energy ang ipo-project ninyo, kung negative energy yung ilalabas ninyo sa universe, of course yan din ang magnetize ninyo, yan din ang makukuha ninyong energy, na yun ang mahahatak ninyo towards you. Kaya kung alam nyo na yung problema, isipin nyo na agad kung ano magiging solusyon para yun ang mahatak ninyo towards you and not more of the problems itself.
Okay? With the moon energy, yan, divinely guided kayo, Pisces. Kaya napaka-blessed ninyo kasi ginagabayan kayo ng Panginoon. Dinadaan ng Panginoon sa sa intuition ninyo, yung guidance, dinadaan sa inyong mga panaginip, 'di ba? Kaya pay attention kayo sa inyong mga intuitive messages and intuitive nudges na napipick up ninyo, na nare-receive ninyo because gabayan sa inyo ng divine universe. And even your dreams, no? Kung ano man ang mga napapanaginipan ninyo, no? Isulat ninyo 'yan, i-decode ninyo 'yan. Kung anong ibig sabihin ng mga napapanaginipan ninyo because that is guidance para sa iyo. Okay? Ay, ito yung gagabay sa iyo patungo dito, no, sa pag-solve ng inyong problema. Pag-solve dito sa kung ano man ang mga kinai-stressan ninyo at kinasasakit ng ulo ninyo. Okay? So, nine of cups dito. Ito yung magiging sitwasyon ninyo eventually if, kailangan ninyong tanggalin ito, no? Kasi kapag may low vibration energy kayo, hindi kayo makakapag-attract ng positibong energy with that. Kaya kailangan tanggalin nyo na yung negative energy na to, no? Raise your vibration para nang sa gayon, ito yung mga makamit ninyo. Ito yung mga dumating sa buhay ninyo. Wish fulfillment, no? May mga wishes kayo na magka-come to fruition. May mga wishes kayo na ibibigay na sa inyo ng divine universe. Kaya, this is a time for happiness. This is a time for blessings, no, na dadating sa buhay ninyo. Empress energy. This is a creation energy. So, some of you dito siguro buntes, no, or baka magbubuntes or manganganak na. Maring ganun. Kung hindi man kayo yun, baka yung kapamilya ninyo, kaibigan ninyo, or baka yung person ninyo ang buntes at manganganak. So, whatever the case may be, pwedeng within your immediate family circle, or baka mga mahal ninyo sa buhay, mga kaibigan, mga ganon, ang may mga sitwasyon na ganon. This is also about creating abundance and prosperity sa buhay ninyo. Baka magsisimula din kayo ng mga bagong money path, maaari magsisimula kayo ng bagong trabaho, additional na income, baka magsisimula kayong mag-invest, anything, financial opportunity or financial blessings na dadating. At ito yung magiging simula ng inyong financial abundance and prosperity. Okay? So, titignan ninyong maigi, no? Tignan ninyong maigi ang mga oportunidad na nandiyan dyan na kumakatok sa inyo. Kasi, ang iba sa inyo din, nagnenega talaga, no? Nasa negative energy talaga ang iba sa inyo. Baka nanggagaling kayo dito din sa lungkot, nanggagaling kayo sa boredom, nanggagaling kayo sa dissatisfaction sa buhay or sa kahit ano man naging sitwasyon ninyo recently. Kaya kahit may offer, hindi pinapansin ng iba sa inyo, Pisces, no? Ito yung kamay ng universe, ng divine universe, at may offer na binibigay sa iyo, and definitely this is an opportunity. Pero hindi mo pinapansin. Nakatingin ka dito sa tatlong cup mo, at ito hindi mo pinapansin. So this is a heads up for you, no, Pisces. Baka meron ditong may ganitong energy sa inyo na nalulungkot, disappointed, yung ganon, frustrated about something sa buhay ninyo, na buksan ninyo ang inyong isipan, buksan ninyo ang inyong mga mata, because may mga offers na kumakatok sa inyo, may mga offers na parating sa inyo papasok, at maybe this is the right time, no, na bigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon ang mga bagay na ito, kasi maaring ito na yung sagot dito sa mga pinoproblema ninyo, hindi ba? With the 6 of Cups, ayan, so magta-travel ang iba sa inyo, no? Maybe you are missing your loved ones, namimiss ninyo yung mga tao sa pamilya ninyo, maaring malayo kayo, matagal na kayong hindi nakakauwi, maaari din na ito yung pinoproblema ninyo. Kasi siguro, hindi kayo basta-bastang makakaalis, hindi kayo siguro na-approve ng leave ninyo, kaya hindi kayo na makakauwi, maaring ganon. Kasi baka nasa ibang bansa kayo, no? Probably ganon. Or baka nasa very strict siguro, no? Yung employer ninyo, no, yung opisina ninyo, at hindi basta-bastang makakapag-file ng
bakasyon. So, maaaring ganun din ang ganap. Kaya namumroblema kayo because maybe you are missing your loved ones, no? Maaaring ganun din ang sitwasyon dito. But, things are, no? Since meron kayong ganito, maaaring para sa iba sa inyo, baka matuloy din ito, no? So, depende sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo ng energy. So, baka makauwi din kayo. Eventually. So, we have Ace of Pentacles and we have King of Pentacles. So, parang pinapakita dito na yung sinimulan ninyong effort, yung sinimulan ninyong negosyo, or trabaho, or career, or kung ano man itong source of income ninyo or pagkakaperahan ninyo, parang talagang makakarating kayo sa tagumpay. No? Kasi this is the beginning of your success financially. No? Nandito, merong paparating na financial blessings, financial opportunities, offers ng pagkakaperahan, bagong money path. So, this is the start of the flow or inflow of abundance and prosperity into your life. No? Dito kayo magsisimula na baguhin ang inyong financial landscape, no? Dito kayo magsisimula mag-establish ng inyong financial future, ng inyong security and stability financially. So, dito, no, magsisimula ang lahat ng kasaganaan, no, na mararanasan ninyo sa buhay. And since we have King of Pentacles, eto na yung tugatog ng tagumpay. 'Di ba? So, ibig sabihin nito na pwedeng kung ano man yung sinimulan ninyo rito, yan ay talagang eventually you are going to reach the pinnacle of success. At magiging wealthy kayo, magiging super yaman na siguro kayo, at yung sipag at tiyaga ninyo, 'di ba, ay maaring magbunga, 'di ba? Talaga. At kayo ay magiging yayamanin na, and you will be sitting pretty, 'di ba? At nandito na yung inyong nandito na yung inyong masasabi na ninyo na you are very financially stable, abundant, and prosperous talaga. Kumbaga matibay na ang pundasyon ninyo pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, maaring ito yung mararating na ninyo eventually. No? Or pwede rin na ang iba sa inyo baka nandito na sa posisyon na ito, na talagang marami na kayong pera, marami na talaga kayo, kumbaga financially stable na kayo, at nakapag-establish na kayo ng matibay na source, no, ng inyong kaperahan dito. So, good luck sa'yo. So, tingnan natin final message ninyo for today. We have star. Ayan. So, starfish pala ito. So, this is about guidance, no? This is about intuition, inspiration, and brilliance. Kaya, pakinggan ninyo to, no? Sundin ninyo yung guidance ng inyong intuition, because when you allow your intuition to be your guide, kahit anumang klaseng problema ang hinaharap ninyo, ituturo sa inyo niya ng tamang daan. It will lead you to the right path. Okay? Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.